Nagpapalib kami ng apoy dito. Sa pamamagitan ng wok na ginagamit namin sa pagluluto. Ito lang yung naisipan din namin na gawin. So inisip lang namin na dalhin to dito sa Caloocan para mas kakaiba naman. Ito lang yung nakikita namin na wala rito sa lugar namin. Usually, makikita mo to sa mga Chinese restaurant. Ika nga nila. Nung una, yung nagtinayo namin to, ang target customer lang namin dito, yung pinaka-market namin, is yung mga tao lang din dito sa lugar namin. Pero ngayon dito sa amin sa Sabalo, mas naging popular siya ngayon kasi mas tinatangkilik siya ng tao. Pawok sa Sabalo. Niluluto nila sa harapan yung pagkain nila, nakakainin nila. Mainit yun. Yun yung pinaka-highlights nun. Then, yun, na-entertain sila dun sa mga ginagawa namin. Like for example, nagpapa-apoy kami ng wok. So maraming serving namin dito, so hindi namin siya tinitipid. Actually, nag-serve kami dito ng 2 cups ng rice para mas lalo mabusog yung mga tao. Ako si Ferdinand Santiago, 35 years old. Ako yung owner ng Pawok sa Sabalo dito sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Titinda kami rito ng mga samut-saring fried rice. Meron kaming Indonesian, Thailand, saka Chinese fried rice. Ang pinaka-highlights nung paninda namin dito is yung mapag-serve kami ng mainit na fried rice para makain ng customer namin. Then, nagpapaliyab din kami dito ng mga apoy. Actually, ang gamit namin dito is carbon steel wok na usually na nakikita mo lang sa mga restaurant. Pero sa amin, dinala namin siya dito sa streets para makita ng mga customer namin kung paano siya gawin. Ang partner ko dito sa business is yung kapatid ko na nasa Kuwait. Then ako lang yung nagmamanage dito sa Manila. Then kasama ko dito yung mga hipag ko. Then sa pagluluto naman, kasama ko rito yung bunso kong kapatid. So, open kami Tuesday hanggang Sunday from 4 p.m. hanggang 12 midnight. Nag-operate yung store namin. Ang kadalasang nagiging customer namin dito is yung mga, yung mga nagtatrabaho. For example, yung mga umuwi ng gabi. Estudyante, yan. Yung mga tao lang din dito sa lugar namin. Kadalasan, mga dumadayo sa iba't ibang lugar. Quezon City, Bagong Barrio sa Caloocan, Novaliches, meron din kami. Tapos meron kami sa Tondo, Valenzuela, Malabon, Navotas. Yan, yun yung mga kadalasang customer namin dito. Sa price namin, naglalaro kami sa 59 pesos kasi mas afford ng tao yun. Yung 59 pesos na fried rice. Then, meron kaming mga add-ons, so which is yung toppings kung gusto nilang mag-avail ng ulam, ng extra ulam. Yun, meron kaming Hungarian, siomai, orange chicken, chicken teriyaki, pork chop, yun, mga ganun. Ang pinaka-bestseller namin sa fried rice is yung spicy Thai chicken, saka chow pan. Yung pinaka-bestseller namin dito kasi yung spicy Thai, iba yung lasa nung nabibigay sa kanila nun eh. Dahil yung mga customer namin, iba yung lasa sa kanila nun. So, mas yun ang popular na binibili sa amin kahit ng mga bata na mahilig sa maanghang. Proseso ng pagluluto namin ng fried rice, syempre first step namin, kailangan namin painitin yung wok hanggang dun sa init na nararapat para sa kanya. Kasi dapat mas mainit yung wok para hindi dumidikit yung kanin.
pag nagluluto kami, ilalagay namin yung kanin, tapos yung pinaka-gulay niya, tapos kung ano yung mga sahog niya ron na naaampat dun para sa flavor na yon. For example, yung chow pan namin, then mantika, tapos yung bawang sibuyas, typical na nagluluto ka ng sinangag. Then yung pinaka-mixed veggies namin, tapos yung giniling. Then add na namin yung pinaka-rice namin doon. Then after nun, yung toyo, then yung pinaka-pampalasa namin is yung oyster sauce. Yun lang naman yung ginagawa namin. Saka kasama yung itlog, then halo lang kami. Hanggang sa makita na namin yung pinaka-proseso na niluluto namin, kung okay na siya, then pwede na namin siya serve sa mga customer namin. Salamat na rin sa Diyos sa mga naging part ng business namin, especially sa mga vlogger na nag-feature sa amin. So, nung ginawa namin tong business namin, ang mga customer lang namin, mga taga dito lang din sa amin, sa lugar namin, kabarangay namin. Pero simula nung na-vlog kami ni Jodel sa ni Biyahero, mas lalong nakilala yung lugar namin. So malaking bagay din yung vlog nila. Kaya yun, pinupuntahan na kami ng mga tao dito. Kagaya nga nasabi ko kanina, mga taga-ibang lugar na yung pupunta sa amin. Taga-ibang lugar. Siyempre, sa una, nakakataba ng puso. Pangalawa, nandoon yung pressure. Siyempre, nag-expect sila sa'yo. So, kailangan din natin sila pahiyain. Yun lang naman yun. So, araw-araw namin ginagalingan, araw-araw namin inaayos, araw-araw namin silang ine-entertain para kahit paano, habang nag-aantay sila sa amin, na-entertain namin sila maayos para din sila mainip. Start kami nung July 10, 2013. So nasa 4 months na rin kami mahigit. Galing ako sa isang appliances na kumpanya. Nag-manager ako doon. Then netong July 2013, sinugal ko siya. Sumugal ako, nag-resign ako. Then tinaray ko tong business na to, pinasok ko to. Lakas loob kaming pinag-isipan namin ng kapatid ko na pasukin yung ganitong klase ng kalakaran sa negosyo. At yun, awa ng Diyos, kahit pa paano, nag-click naman. At sana mag-click pa sa susunod na buwan, taon. Yun. Yung feedback naman ng customer, okay naman. Halos lahat naman sila na-satisfied naman. Tinatanong namin sila bago kumain, after kumain, tinatanong namin sila kung ano yung lasa, kung ano yung kulang, kung ano yung hindi nila nagustuhan. Lagi kami may ganong tanong sa customer lagi. Para mag-adjust kami, para malaman namin kung ano yung mali namin, kung ano yung ayaw nila. Yun. Ang naitulong sa amin ng pagninegosyo, iba siya. Hindi siya, unlike do sa nagtatrabaho ka, so mas malaking naitulong talaga nito, lalo sa akin, sa pamilya ko. Yun, actually financial. Ang pagkakaiba kasi noon, kapag ka-empleyado ka, 8 hours,
nakakulong ka doon. Hindi kagaya ng pag negosyante ka, hawak mo yung oras mo, nagagawa mo yung gusto mo. Especially kasama mo yung pamilya mo, kagaya na sabi ko kanina. Yung pagod, halos the same lang, pero mas okay yung pagod, mas worth it yung sa naging-negosyo talaga. Yung pumapasok ka ng 8 oras, malayo yung pinapasukan mo, nauubos yung oras mo sa biyahe, yung pagod mo, yung pamasahe mo, nauubos lang doon. Unlike dito, nakikita ko yung pamilya ko araw-araw. Normal lang na mapagod kasi kasama yung sa ginagawa mo. Pero yung kinikita mo, nakikita mo eh. Iba siya, iba talaga. Lalo na pag nahahawakan mo na yung kinikita mo. Unlike doon sa inaantay mo. Hindi kagaya nung, hawak mo siya, mas maganda. Hindi naman lahat ng marunong magluto, masarap magluto. Sa pamilya naman namin, lahat kami nagluluto. Hanggang sa lola, lolo, tito, tita, mga pagpinsan ko, lahat naman kami nagluluto. Paano kami magluto? Yung pagluluto kasi, hindi siya para sa akin kasi, hindi siya yung namamana. So, kailangan mo siyang aralin. Yung sa akin. So, kailangan mo magtanong. So, nandoon nga yung sinasabi na trial and error. Tita-try namin siya, papatikim namin sa iba. And kung ano yung magiging feedback nila, yun yung ginagawa namin. So, umpisa, huwag kayong matakot. Normal lang na magkamali. So, nandoon nga tayo. Meron tayo tatawag na trial and error. So, pwede nating improve yun sa paraan na kinakailangan. Kailangan nating i-entertain or tanungin yung mga customer natin para malaman natin kung ano yung kakulangan sa atin at kung ano yung dapat pa nating improve. Sa mga nangangarap na magnegosyo kagaya ko, una, pinakamaipapayo ko na sa inyo siguro, yung magdasal. Yun, ayun ang pinaka number 1 dyan. Humingi ka ng guidance sa kanya, then planuhin mong maigi, mag-focus ka sa ginagawa mo, mahalin mo yung customer mo, ibigay mo sa kanila yung nararapat para sa kanila, hanggang sa masatisfy sila dun sa ginagawa mo. Yun, sarapan mo yung luto mo, ayusin mo ng maigi. Yun lang naman yung may papayo ko. Pagdating ng gabi, dito sa Sabalo Street, nabubuhay itong lugar namin, lalo sa mga kainan dito. Nag-start na yung pila sa amin dito sa tindahan. At isa na ako sa mga pinupuntahan ng mga tao dito.
So yun, yung mga customer willing silang mag-antay ng matagal kasi na-entertain sila sa ginagawa namin, especially yung pag yung pinaka-wok namin is nagliliyab na or umaapoy na yung pinaka-wok. Tapos kung paano namin siya niluluto, na-entertain sila doon. Nung nag-start kami, ang kilo na nauubos namin sa loob ng isang araw, nakaka 10 kilos lang kami. Kadalasan, 2 saing lang yun sa magdamag. Hindi kagaya ngayon, kaya na namin umubos ng isang kabang bigas. Yung 50 kilos, kaya namin sa loob ng 6 na oras or 7 oras. Sa pinapalipad namin yung kanin. Yun. At tuwa sila doon. Yung umaapoy yung pinaka-wok, yung pinaka-kawali namin. Yun, na-entertain sila doon kaya minsan yung inip hindi nila na mamalayan na yung inip. So, iniimbitahan po namin kayong lahat na tikman yung pinagmamalaki namin na pawok sa Sabalo. Dito lang sa Barangay 12, Sabalo Street, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Para makatikim kayo ng kakaibang fried rice dito sa amin, lugar.